niyang isang member ng Committee of Justice, may utang niya na 8 million sa asawa ko. Kapal ng muka, di ba? Vice President Inday Sara Duterte, naghamon na po sa prosecution team. Luistro, ano kaya ang sagot sa hamon ni Vice President Inday Sara? Magbayad ka na daw ng utang, Luistro, anak ka ng kagwang. Yan ang mahirap dyan eh. Banat ka ng banat kay Inday Sara, may utang ka palang 8 milyon. Attorney Michael Pua, posible nga bang maging next hostile witness? Ayon po dyan sa prosekusyon. Pero Michael Pua, handa umano siyang maging witness. Patay tayo dyan. Kumuha kayo at pinukpok ninyo sa ulo ninyo. At papalitan na umano siya sa pagka-spokesperson dahil po sa mga inilatag na mga roles ng impeachment court. Nako, mamimili si Inday Sara, lead counsel or spokesperson. Sa akin, tama lang din na mag-change na lang ng spokesperson po ko si Attorney Michael Pua dyan sa defense team. Sinagot rin po niya ang issue patungkol po na di umano'y dapat mag-resign na lang daw si Inday Sara, no, para makatakbo sa 2028 presidential election. Nasagot po yan ni Attorney Michael Pua. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Bago po natin pag-uusapan yung hamon, no, ni Vice President Inday Sara sa prosekusyon, lalo na dito kay Luestro, na anak ng kamote, ang laki pala ng utang kay Vice President Inday Sara, animal. Pakinggan po muna natin ang press con ni Attorney Michael Pua. Ito po ay sinagot niya na willing siya maging witness, hostile witness, at willing din po daw siya na gaganap, naaalis sa pagka-spokesperson at pupokus na lang sa pag-defense defense team, defense lawyer na Inday Sara. Kasi nga, ang sabi ng prosecution team, si Inday Sara daw ay gawin, si Inday Sara, si Michael Pua daw ay gawin nilang hostile witness. O pakinggan po natin muna ang banat ni Attorney Michael Pua. Hello, good afternoon. I'll have to talk to, I'll take that as the first question, but good afternoon to everyone. I'll have to discuss the matter, of course, with our client, the Vice President, kasi nga, very clear naman yung naging ruling ng ating presiding officer. And of course, no, bilang mga abogado, we will just comply with the order of the impeachment court. So sa atin, medyo risky na rin talaga kasi, no? And there are times when your questions also would put us in a corner to answer certain things that might delve into the merits. And it's not your fault, no? Of course, you're just doing your job. But because of the ruling, I need to discuss the matter with the Vice President. In fact, I want to apologize dun sa mga nakaschedule ko tonight and tomorrow na interviews because I messaged the people concerned and I begged off from the interviews. Kasi nga, mahirap na, no? Baka masampulan tayo sa sa mga penalties. But I appreciate, of course, the ruling. We, as the defense team, appreciates the ruling of the presiding officer. I'm sure you'll ask me whether we agree totally or not, but to be honest, we don't want to comment any further. Sa atin, yun ang ruling ng court at kahit naman sa regular courts, no, kung ano ang ruling ng court, susunod lang talaga tayo. Wala pa eh. Sa ngayon, wala pa. But I think it's important to have one. Definitely. Of course, we'll consider yung suggestion ng ating presiding officer na in fairness to him, matagal na naman talaga niya sinuggest. So, and I've taken that up with the Vice President. So, siguro ngayon, meron lang sense of urgency. So sir, by next week, may bago na pa tayong spokes or... Di ko masabi kasi sa ngayon, I'll be very frank with you, wala pa tayong nahanap na spokes.
So wala akong sinisekreto na may spokes na nahanap or what, wala pa talagang nahanap. So to be honest, I doubt no kung meron na next week. But may on my part at least, no. Siyempre, this has to be discussed with the Vice President pa. But on my part, mukhang may sense of urgency dahil mahirap naman kung wala rin kayong nakakausap. Ayan o, papalitan na nga ho itong si Attorney Michael Pua. Baka nga next week meron ng bagong spokesperson. Ako, agree ako dito na kasi nga, yun naman ang roles. Baka kasi tatamaan sila ng sub judice roles. Kasi kasama sa legal team si Attorney Michael Pua. So mamimili si Inday dito. Ano ba, saan pa mas kailangan si Michael Pua? Sa pagiging defense lawyer ba o sa pagiging spokesperson? Kasi effective si Michael Pua sa depensa. Ang galing mag-cross-examine at saka noong mga atake nila nung siya po ay nung tumayo sa podium, wala siyang binabasa, grabe yung speech niya. Ang talino. Tsaka pag nag-cross-examine, talagang kita mo yung kalidad niya sa pagkaabogado. Siguro kung makahanap po si Vice President Inday Sara ng spokesperson na bago, gusto ko lalaki rin. Lalaki no, at abogado. Kasi kailangan may alam sa batas. Kasi pag magtatanong yung mga bayarang media yan, baka maniin lang yung spokesperson ni Inday Sara patungkol sa mga kaso. Kailangan abogado para pag tinanong, pag nagsagot, alam niya yung mga batas, alam niya yung hindi sasabihin at sasabihin. Tuloy po, attorney. And next week, what will be the remedy for that? Well, someone who can really explain the process well, someone who can laymanize the process para sa ating mga kababayan, and someone who will be consistent with whatever the defense wants him or her to say, sa media, para hindi, kumbaga, naguguluhan ng taong bayan natin kung ano ba talaga yung posisyon ng depensa. So, yun naman talaga yung basic quality, someone who can really communicate well. And when we say communicate well, it means someone who can laymanize this very technical process. And a lawyer. Hindi pa namin napag-usapan. So, of course, it's always easier to understand legal processes if you're a lawyer, but that does not mean, we're not trying to take anything away from non-lawyers kasi marami rin naman tayong non-lawyers na magaling rin mag-explain at mabilis maka-pick up, diba? So, ayokong i-box into just a lawyer. But definitely, again, I'll repeat, I think there's a sense of urgency on my part to have someone speak for the team. Sa akin, dapat abogado talaga. Kailangan abogado. Kasi mga masilan yung mga issue dyan sa impeachment, kagaya niyan. Tinatanong si Michael Pua ng mga media. Kung hindi yan abogado, mga mani-maniin lang. Si si Attorney Paulo Panilo. Pwede siya maging spokesperson ni Vice President Inday Sara Duterte. Total, abogado rin naman na ni Inday Sara sa sa cyber libel case laban kay Madriaga. Pwede na rin 'yun maging spokesperson kasi hindi naman kasama si Paulo sa impeachment trial. Tsaka laging nakatutok. So mas the best si Paulo na lang Panilo. Tuloy. Especially kanina po, during the explanation of Senator Chis Escudero, meron naman siyang sinay po na not all parties, may mga parties na commendable for, working around the rules of legislation. Paano ba naging CCVP sa akin na kayo ba? Well, susunod lang din naman tayo sa kliyente, but of course, I will also provide her with my opinion on matters. It hasn't been easy for me to also navigate yung ano ba yung merits na ano yung hindi. And I'm sure at one point, nagkamali din ako siguro in the past, and I'm sure in the future, maraming pagkakataon na baka, madulas ako at may masagot ako na hindi dapat. So I don't want to risk that because that would also reflect badly on the team, diba? So this is something I'll have to discuss with her. But of course, at the end of the day, kung ano ang gusto ng kliyente, yan ang masusunod. So hindi option, sir, na mag-give up mo yung pagiging member ng legal team at ikaw na lang.
Because we'll have to talk again, pero nung una po kasi kami nag-usap, as I've relayed to you before, binigyan ko siya ng options, yung mag-spokes ako, umalis ako ng legal team, or mag-legal ako, umalis ako bilang spokes, or to do both. And her immediate answer was that she wants me as her lawyer, and the option would be to look for another spokes. But in the meantime, since wala pa, ako na muna i-maintain ko lang yung trabaho ko na bilang spokes. But with the ruling now, I think I'll have to have a discussion with her again. Careful in tiptoeing that very thin line, but it's no secret that it's very hard to contain the statement of the Vice President, especially when emotions are high. How do you intend to convince your client, or how does the defense intend? What's the strategy of the defense to stop her from making such statements, especially in ambush interviews in Davao City, in The Hague, and elsewhere? Oh, well, yung statement niya kanina, I have my own position on the matter, no? But ayoko nang i-ventilate kasi nga parang hahaba yung usapan, and the impeachment court already gave its sense on what it felt the statement was. But perhaps this is something, honestly, wala akong strategy. We will just have to sit down and talk about it, and siguro explain lang sa kanya at kunin ko rin yung panig niya, ano ba yung dapat namin gawin moving forward. But again, she's the vice president, she's her client, and siguro naman ang isang vice presidente na sinasubject sa ganitong proceedings, meron ring karapatan to a certain degree, no, mailabas yung kanyang mga saloobin. Correct. But as to whether that's sub judice or not, perhaps that's something that we can discuss further. There's a spokesperson. Do you have someone in mind? Suggest. Wala pa eh. Wala pa talaga. I've been thinking about it actually for the past few weeks. Halos a month na nga yata. And it's not something that I've been thinking about alone. Even the Vice President and I have been discussing it, no, back and forth. Pero sa totoo lang wala pa. Si Paulo na lang, Paulo Panilo. After this event na, you will be testifying for next week. Wala naman kasi yung pag-testify ko nung pre-trial pa lang alam na namin yun. So it's expected. So wala namang akong problema doon. Kaya nga I think the presiding officer did not even see the need to issue a subpoena. So alam naman nating darating tayo dyan. Yeah, because I already said my piece during the Committee on Good Government, no? And basically it will just be a repetition. O, ayan po walang problema kay Attorney Michael Pua kung kukunin na witness ng prosecution kasi ginawa naman niya na noon sa mini trial ni Luestro. Tuloy tayo. Attorney, kanina, nabanggit nga yung sinabi yung statement ni VP. And of course, di pa siya covered, ano? Kasi Perspective kasi. Hindi naman active yun eh. Pero pinapasabihan siya ni presiding officer. Of course, i-relay niyo sa kanya yan. I will relay what the presiding officer mentioned earlier today, and then tingnan na lang natin kung ano yung maging usapan namin ukol dyan. Hindi ko pa I don't want to preempt kung ano yung sasabihin niya sa akin. Apologies, sir. Pero kanina po, the prosecution said they're modeling the possibility of raising yung exceptions doon sa sub judice rule, especially the ABS-CBN versus Sacatuan case, yung Fair commentary. fair commentaries po. Mag-o-oppose po ba? Depende in case i-raise yun ng prosecution. Wala, we'll just, sa akin, I don't see any reason to oppose at this point. Of course, I'm speaking for myself as a spokesperson. No? I need to discuss this also with the rest of the team. So, ayoko muna magbigay ng categorical na sagot. But just to give you a quick answer, sa atin naman, if that is raised by the prosecution, we will just wait for the ruling of the court and we will just comply kung magkaroon naman ng pagbabago o wala. Sir, realistic, knowing Bibi Sara, makakapag-comply kaya siya na magpagsalita regarding sa impeachment trial niya? Well, pag-usapan namin, ma'am, itong mga bagay na to ay kasi actually first time naman talaga nagkaroon tayo ng full-blown impeachment trial concerning her. So pag-usapan muna namin
I cannot say kung realistically or what. I don't want to speculate. So I'll just have a talk with her. I'll discuss everything with her. And then tingnan natin kung ano yung magiging reaction niya. Pero Anak ng kamote, no, gusto talaga ng mga media, si Vice President Inday Sara ay pumunta dyan sa impeachment at tatayo. Hindi na kailangan. Merong mga abogado, hindi nga nila kaya yung depensa eh. Si Inday Sara pa kaya, mga hinayupak. Gusto lang magkaroon ng content, gusto lang magkaroon ng paninira kay Inday Sara, kaya yan ang gusto nila. Tuloy. dating dun sa mga statement, do you think sunod naman si VP dahil for statement naman yan, hindi naman ambush interview? Oh, hindi ko masabi. Hindi ko masabi sa ngayon. But syempre, lahat naman tayo gusto mag-comply kung ano man yung naaayon sa batas and sa Mhm. rules. So it's just a matter of really paano ba, defining what is really sub judice or not, 'di ba? Hindi naman siya total gag order na wala kang pwedeng pag-usapan eh, 'di ba? It's just really kung ano ba talaga yung saklaw lang ng sub judice, which is really the merits of the case, no? Meaning kung ano yung contained in the pleadings, kung ano yung relevance ng mga ebidensyang pinipresenta, kung ano yung credibility ng witnesses, 'di ba? Yun ang manang saklaw pag sinasabing merit. And that's also found in the ABS-CBN case. Mhm. I think it's ABS-CBN versus Ampatuan. Say. Attorney, sorry, I have to ask lang. Si Claire Castro, sinabi nga niya na may enough evidence that convict si Sarah. Do you have any comment behind that? I'd rather not comment. I'd rather not comment. But I did see that yesterday, but I'd rather not comment. Enough evidence, Chucky Claire? Saan? Anong ebidensya? Anak ng kagwang naman tong impactang Claire Castro. Napanood ko nga rin yun eh. Sabi ni impactang Claire na enough na daw yung ebidensya para makonvict si Vice President Inday Sara. Anak ng kamote, dapat yung Palacio de Polvoron tumatahimik dapat dyan at hindi nakikialam sa impeachment trial dahil yan po ay trabaho ng legislative branch. Tanginumin, hayagan nyo na talaga, no? Ginawa ninyong tanga ang mga Pilipino taong bayan. State-sponsored na impeachment labang kay Inday Sara. May karma rin yan, Chucky Claire, kaya pagkatapos ng termino ni Bangag, magpa-psychiatrist kang inayupa ka na buang Tuloy yun. Congressman Terry Ridon na start the investigation or case against people. Well, I think that was discussed in the budget hearing yata. And these things naman these concerns are really brought up in budget hearings. I've experienced budget hearings myself. So that's okay for me. Wala naman tayong wala naman tayong issue. Sir, sa cross-made na may fail with yung cross-examination with asset or and kasi way nung kay Ma'am Gina Acosta, may feeling po yun cross-examination. Strategy po ba na defense yung keep it short, especially hostile witnesses naman po? Hindi naman po strategy. It's just more of kung titingnan lang natin kung aling mga punto yung kailangan nating i-clarify on our part for the better appreciation of the court. Sir, kanina na-interview si Chairman Garcia, although I don't know kung sasagutin mo, sabi niya, hindi naman Comelec? sa interview sa DZMM, sabi niya na kahit na makonvict si Sara at mag-resign siya, tapos assuming mag-resign siya, pwede pa rin siya tumakbo sa 2028 presidential election. Pinag-uusapan pa yung option na gano'n? Kasi considering may nagpapantag na gano'n ng may option na mag-resign, allegedly. Hindi po. I think I can answer that categorically. Hindi namin pinag-uusapan ng Vice Presidente yan. Obviously, as a lawyer, naisip na namin matagal na that's one of the options. But, the Vice President has no plans of resigning as I speak now. And so, she has always considered the 32 million people that voted for her. Sir, may statement si Ang inumin, no? Resign! Lolo nyo! Swerte naman ni Chis Caldero at ni Panpilo Lacson at Tuta Soto. Maging vice presidente, los-los nyo. Yan, magjumbagan yan sila pag nag-resign si Inday Sara, yung tatlo. Wala, paano mag-resign? Zero conviction, walang ebidensya. Kaya nga yung banat ni Inday Sara sa inyo, hamon ngayon, mamaya ipipli natin yung hamon ni Inday Sara. Anong resign? Kayo ang mag-resign
Bindalo tulpok. Si BBM ang mag-resign dahil walang kwentang presidente. Inday Sara, 32 million na bumoto, pinaka-highest approval rating, number 1 sa pinakabagong survey, presidential survey. Lo nyo. Walang conviction, zero yan in your dreams. Ayan na naman yung salitang resignation, pinapaingay na naman nila. Hindi magre-resign si Inday Sara. Ano si Inday Sara? Bali? Walang conviction, tanginuin, walang ebidensya. O, tuloy lang muna natin konti. Colonel Chica na biling naman siyang mistigo. So, Ah. anong depensa pag-usapan nito? Hindi pa po. Dahil inintay pa talaga natin, katulad na nasabi ko kahapon, kung ano yung extent ng mga ilalabas na testigo at ebidensya sa panig ng prosecution. With Colonel Chica, I stopped communicating with him because I don't want to be accused of tampering any witnesses. So hindi kami nag-usap. Nagulat din ako na meron siyang statement na ganun kahapon, to be very candid with you. Matagal na po kayo hindi Ako, with Colonel Chica, with witnesses. Kasi mahirap na eh. Pag ongoing ang proceedings, baka sabihin, kinausap mo, baka Mhm. kinoach mo, at yan ayaw na sana natin mangyari. So, bago mag-start ang impeachment trial, start na Hindi ko na maalala kailan ko siya. Kasi si Colonel Chica and I never really worked with each other naman eh. Dahil hindi naman talaga ako naging OBP, diba? Consultant lang ako. Pero yung sabi ni deciding Si Colonel Chica, hindi na daw imbitahan ng prosekusyon. Pero kamalas ninyo, Chihuahua, dahil pwede pong iharap ng Office ng Depensa si Colonel Chica at lahat ng kasinungalingan ninyong mga hinayupak ng mga senador, kayabangan mo tulpok, matatapos yan kay Colonel Chica. Si Colonel Chica ang lahat ng may alam at malilinis si Inday Sara. Tuloy po. officer, Senator Cheese na kung hindi niyo siya papatawag at hindi rin papatawag ng prosecution, pwede niyang ipatawag ng impeachment court din. Nasabi niya yun kanina, and he was citing a case, and so we will just submit to the impeachment court. Yay. Well, according to, and I'm just being factual, no? Kasi hindi naman siguro sub judice ito. According to what was said kanina, there are penalties kasi lalo na pag abogado ka. Pag Mhm. abogado ka, pwede sila mag-refer sa Office of the Bar Confidant or yung IBP or meaning Supreme Court, no? Para sa administrative case laban sa isang abogado. Take the witness. Sorry. When you take the witness stand, sir, as a witness, what are the limitations if ever sa part mo or no holds part ka? Ano yung mga possible? Sa akin, basta ayon sa personal knowledge ko, as you know, sasagutin ko, as much as possible. I don't want to, of course, invoke attorney-client kung di naman kinakailangan. But syempre, pagdating sa discussions ko, I mean, yung nalalaman ko na bilang nung naging abogado na ako ng ating Vice Presidente, syempre, yun ay saklaw ng attorney-client. Pero yung nung panahon naman na nasa DepEd ako, I think dapat naman sagutin ng mga tanong na yan. And I've always maintained that position. Of course, I cannot waive attorney-client, pero kung ang saklaw naman ng tanong, I think will be on DepEd at anong naging participation ko, which was the AOM, no? Yung reply lang naman sa AOM. Sasagutin ko naman yan, katulad ng ginawa ko sa House. And I think tama lang naman na sagutin ko siya kahit dito. Ayan. Magmukhang tangingot ang prosecution dito kapag si Attorney Michael Pua ay tuluyan nilang ipatawag at maging panibagong hostile witness. Aray ko diha. Tanginumin, no? Isang kagaguhan, pag gagawin ito ng mga hinayupak. Teka lang, nasan ba yun? Ito sabi kasi talagang imbita nila daw si Michael Pua. Ayan. Teka lang . Sabi na, DCRH po ito, Prosecution 6, Defense Counsel Michael Pua as witness in impeachment trial. So, gawin nilang hostile witness naman si Attorney Michael Pua. Hindi kumuha sila ng bato nila at ipinukpok nila sa mga ulo nila. Defense lawyer,
kukunin ninyong hostile witness, aray ko, iyak ka, Luistro. Ulo laway mo at ulo sipunil, ligutan yan. Wala yung mani yan kay Attorney Michael Pua. O ito, pakinggan po natin itong hamon ni Vice President Inday Sara sa prosecution team, lalo na po dito kay Luistro, nang dahil kay Speaker may AX, nang dahil kay Speaker bumaha. O ito, pakinggan natin si attorney, ang hamon. Kinalampag ni Vice President Sara Duterte ang kampo ng prosecution panel at mga mambabatas na patunayan sa pamamagitan ng konkretong ebidensya ang mga paratang laban sa kanya. Iginit ni VP Sara na sa halip na insulto, pambabastos at pamumulitika, dapat nakabatay sa malinaw at matibay na ebidensya ang paglalahad ng mga aligasyon sa nagpapatuloy na impeachment trial. Si Sheena Torno sa balita. Bumelta si Vice President Sara Duterte sa prosecution panel at iginiit na hindi dapat gawing paraan ang impeachment trial para mangisda ng ebidensya o bumuo ng mga alegasyon na wala namang sapat na batayan laban sa kanya. Muling naglabas ng mabibigat na pahayag si Vice President Sara Duterte sa nagpapatuloy na impeachment trial. Kaugnay yan ang pagtatanong ng prosecution panel sa kanilang direct examination sa hostile witness sa si Lemuel Ortonio. Ginamit kasi ng prosekusyon ang mga salitang mastermind, scam, arkitekto at modus operandi upang inarawan ang bisa na umano'y utak sa sinasabing maling paggamit at paggasta ng confidential funds. Kaya naman hinamon ni VP Sara ang prosekusyon maging ang mga mambabatas na patunayan ang impeachment complaint laban sa kanya sa pamamagitan ng mga konkretong ebidensya. Hindi anya dapat gawing paraan ang paglilitis para mangisda ng ebidensya o bumuo ng mga aligasyon na wala namang sapat na batayan. Binigyang diin pa ni Duterte na hindi nakapagpapatibay ng kaso ang mga pang-iinsulto at pambabastos na hindi naman maituturing na ebidensya at hindi rin nagpapatunay ng anumang paglabag. Dagdag pa ni VP Sara na ang mga ganitong pahayag ay indikasyon ng mahinang presentasyon ng kaso laban sa kanya. Ipinunto pa ng Vice Presidente, imbes na nakatuon sa paglilitis sa kanya, ay mas makabubuting unahin ang problemang kinakaharap ng bansa. Anya nagiging prioridad kasi ng Administrasyong Marcos ang impeachment, pagkahati-hati sa 2027 national budget, gayon din ang paghahanda kung paano baliktarin ang konstitusyon upang mapanatili sa posisyon ang mga kaalyado ng administrasyon. Samantala, handa namang humarap at magsalita si Atty. Michael Pua ng Depensa bilang testigo sa impeachment trial matapos hilingin ng prosecution panel. Nung panahon naman na nasa DepEd ako, I think dapat naman sagutin ng mga tanong na yan. And I've always maintained that position. Of course, I cannot waive attorney-client, pero kung ang saklaw naman ng tanong, I think will be on DepEd at anong naging partisipasyon ko, which was the AOM, no? Yung reply lang naman sa AOM. Sasagutin ko naman yan, katulad ng ginawa ko sa House. And I think tama lang naman na sagutin ko siya kahit dito. Ayon kay Presiding Officer Senator Cheese Escudero, hindi na kailangan mag-issue pa ng subpoena ang impeachment court dahil present naman si POA sa proceedings. Dating nagsilbi si POA bilang undersecretary at spokesperson noong nanunungkulan si VP Sara bilang kalihim ng Department of Education. Sa ibang usapin, sinabi pa ni POA na sasangguni muna siya kay Vice President Sara Duterte upang magtalaga ng bagong tagapagsalita para sa kanilang kampo. Ito ay bilang agarang pagtugon sa bagong direktiba ni Escudero na magkaroon ng tagapagsalita na hindi miyembro ng panel. Siguro ngayon meron ng sense of urgency. I'll be very frank with you. To be honest, I doubt kung meron next week. Ano nga bang hinahanap na katangian ng depensa sa isang tagapagsalita? Sinabi ni POA na nais sila ng isang mahusay magpaliwanag ng proseso at kayang gawing simple o madaling maintindihan ng publiko ang mga komplikadong usaping legal. Mahalaga rin anila na consistent ang magiging mensahe ng spokesperson sa posisyon ng depensa upang hindi malito ang taong bayan. Hindi rin umano kailangang abogado ang mapili, basta't may kakayahang magpaliwanag ng malinaw tungkol sa proseso at maihatid ang panig ng depensa. Binigyang linaw naman ni Atty. Michael Pua ng defense team na kailanman ay hindi na pag-usapan ng kanilang kampo o maging ni Vice President Sara Duterte yung opsyon na mag-resign na lamang ito sa gitna na nagpapatuloy na impeachment trial. Mula rito sa Senado,
Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News. Ang swerte ng mga hinayupak no, na mag-resign si Inday Sara. O ito, dito lang tayo focus sa sa hamon ni Vice President Inday Sara sa prosecution team. Basahin lang natin yung sinaling ko na po sa Tagalog pero English po yan para maintindihan ng maraming Pilipino. Ito po. Patunayan ang impeachment offense. Ayan, sabi ni Inday Sara. Patunayan ito sa ebidensya, hindi sa paninira, hula o political na laro o dula. Ang mga taga-usig at mga mambabatas na nagnanais na bigyang katwiran ang dalawang reklamong impeachment na isumiti ng walang katiting na ebidensya ay dapat na may kumpiyansa sa lakas ng kanilang kaso. Hindi sila dapat mangalap ng ebidensya habang isinasagawa ang paglilitis o desperadong piliting maging totoo ang isang kwentong kathang isip lamang. Fishing expedition nga yung ginagawa ng mga animal. Paano mapatunayan walang mga ebidensya? Ang isang matibay na kaso ay hindi nangangailangan ng palamuti ng dula. Ang isang senador na tumawag sa isang saksi na bubo, isang abogado na nagsabing ako raw ay utak ng isang scam, o isa pang saksi na tumawag sa akin na salbahe or brat, ay hindi nagpapatunay ng kaso. O hindi rin ito nagbibigay ng ebidensya. Sa halip, ipinapakita lamang nito ang pangangailangan nilang takpan ang kakulangan nila sa matibay na presentasyon. Tama, kasi wala mang ebidensya. Kaya sirain na lang si Inday Sara sa mga salitang mapanghusga, sa mga salitang mga kabastusan, gaya ng ginawa ni Tolfo. O ito, dugtong natin. Mga kababayan, lubog na ang bansa sa baha at kahirapan. Pero tila walang mananagot. Ito nga dapat yung pinag-usapan . Sa Senado, flood control, blue ribbon . Dahil ang impeachment, ang paghati-hatian, dahil sa impeachment, ang paghati-hatian ang 2027 budget at ang paghahanda kung papaano baliin ang konstitusyon para manatili sa pwesto o ang prioridad ng administrasyon at lahat ng kalyado. No election nga, yung gusto ng mga buhaya, mangyari ba yan? O ayan, Loestro, hamon ni Vice President Inday Sara sa inyo na patunayan nyo sa pamamagitan ng ebidensya. Maglabas kayo ng ebidensya kung meron. Hindi yung ginagamit ninyo, paninira lamang, kung ano-anong mga salita, stupid, brat, scammer, anak ng kagwang, kayo talagang scammer. Wala, hindi man yan mapatunayan ni Luestro. Lahat ng akusasyon labang kay Inday Sara, malabo, zero conviction. Saan silang ebidensya? Wala. Ilang trial na ba? Ilang days na ba yung trial? Diba? Ang tagal na. Meron bang 19 days na, diba? 19 days na yung trial, may inilabas ba silang ebidensya na direktang makapagturo kay Vice President Inday Sara na nilustay niya ang pera ng bayan? Zero. May inilabas ba silang witness na makapagturo kay Vice President Inday Sara na yung pera na ibinigay kay Latsika para sa confidential activities ay hindi ginamit sa operation at binulsa ni Inday Sara? Wala as in. Kaya ito, pakinggan nyo si Vice President Inday Sara Duterte sa sinabi niya patungkol sa confidential. Ito. Sabi ko nga, pag nagsimulang mag-explain, makikita ang galawan ng law enforcement agencies. Correct. Makikita yung galawan nila. Tulad ko, magkasama tayo, diba? So, pare-pareho yung alam natin na impormasyon. So, bakit ko pa bibilhin yung impormasyon mo? Alam ko na yun . Diba? Kanino ba ang impormasyon na hindi ko alam? Doon sa mga illegal. Doon sa kalaban, kumbaga.
'Diba? So, doon ka bibili sa loob. Or doon sa mga nakapalibot sa kanila na hindi man directly involved pero may alam sa kung ano yung ginagawa nila. Hindi ka bibili ng impormasyon na alam mo na. Ang bibilhin mo na impormasyon dyan, yung hindi mo alam na nandun sa loob. Kasi paano mo ba sila mahuli? Paano mo ba matarget yung project mo kung hindi mo alam anong ginagawa noong kalaban? Ayan ang paliwanag ni Inday Sara dyan. Ito, tulpok. Yung galit sa mga alias. Binibili ng Office of the Vice President gamit ang intel funds, confidential funds, yung impormasyon sa mga informante para makakuha po sila ng lead kung ano po ang ginagawa ng mga hinayupak ng mga teroristang komunista. Kaya alias. So ngayon, ano po ang kapalit doon? Gamot. 'Di ba? Computer. Pwede 'yon. Hindi naman ipinagbawal sa batas na kapag ikaw magbigay ng reward sa mga informante ay dapat cash lang. In kind. Sigon sa request ng naturang informante. Kaya nga sabi ko, ang informante talaga ni Inday Sara, mga katutubo, yung komunidad ba na nangangailangan ng medical na atensyon. Excuse me po. Mukhang ito po yun. Na hindi mo pwedeng i-reveal. Kasi nga, confidential nga. Kaya nga, bumanat sa Idol Robin kagahapon. Patungkol dyan sa mga alias. O ito, pakinggan natin. Si Idol Robin Padilla. Mas matalino pa si Idol Robin Padilla kumpara kay Bindaligs. Samantala, tinanong naman ni Senator Judge Robin Hood Padilla ang prosekusyon kung alam ba nilang gumagamit ng mga alias sa mga pambansang bayani. Ipinupunto ni Padilla na walang pinagkaiba ang paggamit ng alias ng mga bayani at sa panahon ngayon, lalo na sa mga sitwasyong nangangailangan ng confidentiality. Sinabi naman ni Divina Gracia na hindi issue para sa prosekusyon kung pinahihintulutan man o hindi ang paggamit ng alias. Magmula po 1892 hanggang 1896, ginagamit po nila ang mga alias na yan. Correct. Nagkaroon lang po ng isang traidor, ang pangalan ay Teodoro Patiño, na nagbulgar sa Katipunan. Alam po ba niyo yun? Yes, Your Honor. But the circumstances then were different because we were Bakit po iba? Bakit po iba? Bakit po na iba? May gera po nun, sir, and we were under Wala po ba occupation. tayong gera sa NPA? Ang NPA po, merong mga alias. Meron pong ka-cobra, ka-agila, ka-lawin, ka-tigre, ka-kapre, ka-sirena, ka-adobo, ka-sinigang, ka-pansit, ka-tinola, ka-sile, ka-kamote, ka-bawang, ka-maksi, ka-labuyo. Strictly speaking, Lahat po yan sir, ginagamit iba po na yung alias. internal armed conflict, iba naman din po yung war. Bakit po na iba? Pareho po itong clear and present danger sa atin. Tinanong din ng prosekusyon at depensa kung may Galing confidential ni funds Robin ba dyan, ngayon ang Department of Education. Punto niya, maaari sanang mapigilan ang ilang shooting incidents sa mga paaralan kamakailan. Correct. Sa palagay niyo po ba, kung meron siyang confidential fund nung panahon na yon, ay nagkaroon siya ng information na merong assassination na magagawa sa kanya? Likely, Your Honor. Salamat po. Pangalawang tanong po. Palagay niyo po ba kung meron confidential fund si former Senator Angara, na sa ngayon ay Secretary ng DepEd, maaari po bang napigil niya ang mga shooting incident sa mga paaralan? I cannot speculate. Wala pong speculation. At sa tingin lang po niyo, kung meron siya, sabi niyo po kasi kanina, sumang-ayon po kayo, kung may confidential fund, maaring makapigil, makapagbigay ng kapayapaan, law and order. Sa palagay niyo po ba, kung meron siyang confidential, ano lang naman po yun, yes or no? Kung hindi po kayo naniniwala, hindi no. No, Your Honor. Okay, salamat po. Kayo po. It can, Your Honor, if the purpose of the confidential fund is to conduct surveillance, Your Honor, on the threats. Correct. Nanindigan si Ortonio na maayos ang naging pagtupad nila Chika sa kanyang mga tungkulin bilang security officer, particular sa mga confidential operation. Muli rin niyang binigyang diin ang kahalagahan ng confidential funds, lalo na sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto ng OVP. It's for the
to ensure that the activities of the OVP will be implemented safely and that no untoward na mga mangyayari in the performance of walang mangyayari sa mga different activities ng OVP. That's what I Walang understand. mangyayaring masama sa kanya at dun sa makikilahok. That's an accepted. For the office and the sir, for the people who will be, say for example, attending mga events, sir. Kaya hindi lang kay VP, pati sa mga taong makikilahok dun sa event para ligtas silang lahat doon. Yes, Your Honor. Pag-aaralan pa ng Senate Impeachment Court ang pagpapadalo kay Colonel Raymond Lachica bilang testigo at sa susunod na linggo naman. Ayaw na nga yan paharap ng prosecution team kasi mabibisto sila. Alam mo, mas matalino pa si Robin Padilla kaysa kay Tulfo. Siyempre, tama. Kay Vice President Inday Sara kasi, may confidential fund siya. Nung DepEd siya, wala talagang shooting incident. Walang saksakan sa school. Kasi nga may intel siya. Kung meron dyan si Angara, hindi ho sana mapipigilan yan. Yun na simple lang Tumpak ho. Di ba Luestro, Jengke? Magbayad ka na daw ng utang mo. Sariwain po natin yung banat ni Vice President Inday Sara. Dahil ang yabang ni Luestro sa impeachment labang kay Inday, ang ingay, anak ng kagwang, 8 million pala ang utang niya kay Vice President Inday Sara. Puta mahiya ka, Jingke Luestro. Bayad ka na daw. Members ng House of Representatives na nagsabi ng unexplained wealth, na tinatanong ko lagi, ituro mo sa akin, saan dyan ang unexplained? Kasi pag sinabi mong unexplained, hindi mapaliwanag, diba? Papaliwanag kung paano yan pumasok dyan sa salin mo. Wala man sinasabi lang nila, may unexplained wealth siya. Yun ngang isang member ng Committee of Justice, may utang niya na 8 million Aray sa ko! asawa ko. Kapal ng mukha, diba? Kaya nga kami mag-asawa tinitingnan namin siya mga mga interview niya. Sinasabi ko talaga sa asawa ko. Sabi ko, ito ang kapal na mukha. May utang na 8 million. May gana pang bumanat. Actually, gusto ko nga siya patanggal siya dyan kasi meron siyang conflict of interest. Diba? 8 million is 8 million nowadays, and di ka magbabayad sa amin. Tapos sasabihin mo pa unexplained wealth. Saan nga ba doon? Sige nga, sabihin mo sa akin, saan doon sa salin ko tinuro nila unexplained? So anong iniisip nila? Nakatunga nga ako in 16 years na parang sorry sa term nagbilangkad lang ko, naglingkod, na may pay o ginana, hindi ako kumikita, hindi naghanap buhay, hindi nagtrabaho. Magbayad ka, Luestro, 8 million yan. Tubuan mo, day. I-5-6 mo, day. Tanginuin. Ang kapal ng mukha mo, Luestro. Buk-buk daw. Ayan na po. Magbayad ka na. Jengke Luestro ng utang mo kay Mans. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Anak ng kagwang Duterte pa rin. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Disdak Pilipinas. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala.
tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.